yours. Hallelujah. Come and bow to the King of Kings and the Lord of Lords. He is worthy to be praised. Yes, hallelujah. Glory to Hallelujah. God. Hallelujah. Even the waves and the winds obey at the mention of His name. Hallelujah. Yes, oh God. In Psalms 96 verse 9 it says, "Oh, worship the Lord Yes, in the hallelujah. beauty of holiness and tremble before Him, all the earth." Hallelujah. Oh, Glory. hallelujah. Hallelujah. Glory. Peace, bringing it all to peace. The storm surrounding me, let it break at your name. And still, calm the sea to still, the raging need to still, every wave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, then call these bones to live. Call these lungs to sing once again. Once again, I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name is light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive and forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome.
Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, 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 Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Hallelujah. Worship you, oh God. Hallelujah. Yes, your name really silenced the fear, oh God. Hallelujah. And our fear, it turns into faith, oh God. At the mention of your name, oh God. Hallelujah. We worship you, oh God. Oh, hallelujah. We worship you, oh God. Oh, hallelujah. Yes, oh God, at the mention of your name, hallelujah. Your name, your name, Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. yes, Lord, oh God. Your name, oh God, hallelujah. That can silence all fears that we have, oh God. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory to God. Praise the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. 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 Amen. So let's ready for our communion. So in 1 Corinthians chapter 11, 23, 26, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, is for you. Do this in remembrance of me." So Jesus broke the unleavened bread as a sign of his body, offered for our redemption. So unleavened bread signifies how holy our Lord is. So Hallelujah. the one and only perfect God who wholeheartedly gave his life for us.
He suffers so much. He was the one punished with the punishment we should have suffered. That's why his love and sacrifice enough for our forgiveness. So no matter how great our sin, his holiness wipes it out. Amen. So let me share the three biblical characters that show how much the Lord loves us. So Amen. number one is the Mary Magdalene, a hired woman and a slave of sin, was not judged by the Lord. Second is Barabbas, known as a murderer, a thief, and rebellion, was released in his place. So, that's the love of God, kapalit ng Panginoon, na dapat ay si Barabbas ang parurusahan, pero ang Diyos ang pumalit sa kanyang pwesto. That's the love of Jesus. Amen. Next is Peter, who denied him 3 times, but he forgave. Amen? So, are you Barabbas before? Or Mary Magdalene? Or Peter who denied Jesus? So, the message of the cross is there is no condemnation. God forgive you. God forgive us. Amen. And when the Lord forgives you, when the Lord forgives us, there is healing. Yes. Ba? Amen. There is power. Yes. There is provision. And Yeah. there is grace. There's Amen. blessing and favor. There is fire of following His teaching. Hallelujah. Hinihingi din ang anointment ng pagsunod. So let us receive the body of Christ and remembrance of Him on the cross of Calvary. So let's partake the bread. So let us pray. Our Hallelujah. Heavenly Father, God, we don't deserve you to call Father, but because Hallelujah. of your grace, you call us as your loving children. Yes. Hallelujah. Thank you for your only Son who gave his life for the Yes, Lord. forgiveness of our sins. Hallelujah. His holy blood shed on the cross of Calvary is enough for us to become a new creatures, Hallelujah. which who hates sins, who lives in fear of you, and who will ready to use our life to works for your kingdom. Have Amen. mercy on us, Lord. Mabuhay kaming malinis. Live with a clean and holy, because you, our God, are holy. Amen. And because of the Lord Jesus, we receive forgiveness. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, for the healing. Yes. Thank you, Lord, for your amazing grace. Yes, amen. Thank you, Lord, for the continuous blessings and favor that comes from you. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, for everything. And thank you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So as the end of our communion, let us drink the symbol of the holy blood of the Lord Jesus. Let's drink po. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Lord. Ay po. Hallelujah. Hello, Sister Joanna. Yep. Good evening everyone po. I'd just like to share yung nangyari sa akin because like couple of days ago, I asked for um, traveling mercy kasi I will be having my flight last like 2 days ago. So everything went well po, thank God. Amen. Smooth ang flow ng lahat. And then pagdating sa airport, okay din. And then
ang amazing kasi, hindi ko alam kung ilan talaga yung number of days ng quarantine ko sa hotel. So, may nagsasabi na 3 days, tapos based dun sa finilapan ko, sinabi na 10 days. So, hindi ko alam. Pero ang binukos na sa hotel na quarantine ko is good for 5 days. Hindi ko alam, basta I believe it's God's wisdom. Tapos pagdating sa Amen. airport, sinabihan kami na the day prior to that was 3 days ang required quarantine. But starting 1 a.m. that day, the quarantine period will go up to 5 days dahil nga sa threat ng Omicron na virus. So thank God, because God prepared mo for the 5 day na hotel accommodation. So talagang amazing, amazing. Parang Hallelujah. it's not coming from me. Thank you, Lord. Thank you for the wisdom talaga. And then another thing, yung schedule naman ng swabbing is so sa 5th day, hindi I was looking forward to book for the 12 to 2 ng madaling araw para mauna ako na ma-accommodate sana. But then it's not available. So tumawag ako sa office nila, hindi, sabi ko kung pwedeng mayroong expedite, pero ang sabi nila wala daw silang kit to accommodate to expedite available. Wala daw available na kit. So sabi nila, but just go ahead, proceed lang daw ako to sa payment ng hindi expedited, and then after ko magbayad, itawag ko na lang daw sa kanila, and then yung kausap ko, siya na daw ang bahalang mag-move into Wow. the 12 to Hallelujah. 2. Grabe, amazing. As in, amazing talaga. Grabe. So yun, nagbayad ako, proceed ako, and then tumawag ako, tapos schedule na ako na niyan ng 12 to 2 instead of sa later part pa ng day. So, mas speed up talaga yung swabbing ko and then the result later. Amen. So Hallelujah. yun po, amazing. Napaka-amazing ni Lord. Yun lang po, thank you. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Nakaka-bless. Yeah. Iba talaga yung favor ni God. True. Hallelujah. Ate Melet. Hi, good evening Melet. everyone. Magandang gabi po. It's good to hear the testimonies no, na ating mga kasamahan. Truly, the Lord really makes a way when there seems to be no way. Yun yung mga, yun yung mga resulta ng yun bang lagi kang nananalangin na lahat ng ginagawa mo ay may kumbaga, pinapanalangin ang lahat ng ating ginagawa, pinapanalangin natin sa Panginoon. We really Amen. have a good result talaga. Kasi ang power talaga ng panalangin, no? Kung tayo ay naniniwala lang sa gagawin ng Panginoon, the Lord will really do amazing things na minsan napapanganga tayo, di ba? Sa mga ginagawa ng Right. Panginoon. Kaya sa ating mga araw-araw na buhay, I know God is really working, no? So if you have any testimonies, meron kayong mga praise reports. Kasi alam niyo ba na hindi lang kayo ang nabibless kapag kayo ay nagte-testify. So, Right. the Lord is glorified and we are also blessed when we hear those kind of testimonies kung paano kumikilos sa Panginoon sa buhay natin. Kasi alam ko talaga, sa grupo natin, God always favored us. Kumbaga, ang favor ng Panginoon ay laging nasa atin. Kasi yun ang lagi natin pinapanalangin na ang lahat ng mga umaattend sa prayer time group na to ay pagpapalain ng Panginoon at bibigyan ng favor palagi. Kaya kung meron kayong mga praise reports, mga yun bang ginawa ng Panginoon sa inyo, share it with us para naman kami ay ma-bless din at mag-glorify din si God sa buhay ninyo at sa atin lahat para mas lalo tayong pagpalain ng Panginoon kapag ipinapangalandakan natin ang kanyang kabutihan sa buhay natin, no? So hoping and we're looking forward for yung mga testimonies niyo every Saturday. Kung marami, mas maganda kung everyday nakakarinig tayo ng mga praise reports, na so yun po ang ating aabangan sa bawat isa. So feel free to inform the admin kung meron kayong gustong testify, sabihin nyo lang early para ma-line up kayo, no? Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yun lang po. Hallelujah.
Glory to God. Pastor Dan, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Tumama ka na rin. Tumama ka rin sa wakas. Lord, tayo po muna manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po muli kami nasa Lord. ito. Excuse me. Magkakasama po muli ang iyong anak na patuloy Ama na bukas ang isipan, ang puso tungkol o Diyos sa iyong salita na aming maririnig sa gabi ito. Lord, tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon Lord, na yung mga salita niyo, O Lord, ay tunay nga, Panginoon Lord, na maitani sa pinakamatabang parte ng aming. Gamitin niyo lamang akong daluyan, Panginoon, na yung salita. Gamitin niyo akong tuntungan, kayo makita na nagtuturo, kayo makita, Panginoon, nagsasalita, at nabibigyan ng papuri sa lahat ng ito, Panginoon Lord. Kaya salamat po. Ito Diyos sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. So, Hallelujah. umahin mga kapatid, dahil Saturday po medyo masama yung katawan ko at nagising ako ng 1:30. So sabi ko meron pa ako almost mga siguro 2 hours pa sa para ka ako. So hindi na po dahil nga magdamagan yung shooting kaya medyo konting jokes lang. So paulit-ulit ako na nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, meron po akong dapat gawin para sa inyo. Meron po akong dapat na ihayag na mula sa inyo. Then, nagpipray ako ng mga mensahe. Nagpipray ako ng Lord, anong gusto niyo ibaba? Gusto niyo pa ba blessing? Gusto niyo pa ba healing? Gusto niyo ba kung ano man? Sabi, walang pumapasok kahit na ano. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit? And one time, na nagdadrive ako going to one of the store na sa aking mga kliyente, inilagay niya sa isipan ko na yung kasalanan. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi niya, ang tao, alam ng tao na ako'y mabuti. Alam ng tao na ako'y nagpapala. Alam ng tao na ako'y nagpapagaling. Subalit, meron silang dapat na i-deal sa kanilang, meron silang dapat na i-deal sa lahat. So sabi ko, Lord, sige Lord, kung ano man po yun. So habang ako ay nagbubuklat, na minsan kasi ang ginagawa ko, nagre-review ako ng mga mensahe, hanggang sa bumalik ako uli doon. So kung natatandaan niyo po mga kapatid, alam ko na ito yung unang-una na mensahe na ibinaba ko rito. Na, sabi ko, Lord, bakit ito? Sabi niya, meron dapat gawin. Yung mga nakikinig. Meron silang dapat i-deal. So, buksan niyo po muli ang yung mga banal na aklat po sa Ezekiel chapter 33. Kaya, ito rin po yung nagbukas sa aking isipan when I was in Saudi Arabia. Sabi ko, bakit, Lord? Bakit pa rin ako? Kasi wala talaga pong pumapasok eh. Binablock niya. So, dito, pinaalalahanan ng Diyos at tinawag ng Diyos si Ezekiel. He called to righteousness. Gusto niya i-impose muli yung righteousness. Alam ko po na marami ng version, marami ng mga klaseng, mga definition, or marami ng klase na hindi na ba patungkol dito. Pero sabi ng Diyos, sabi niya, palalahanan mo sila. Palalahanan mo. Tulad ng ginawa ko, that they will be a watchman. Kasi lagana po ang kasalanan sa mundo. Kasi tandaan niyo po, ang kasalanan ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos. Siya ang dahilan. Kung nakikita kasi natin, alam niyo po, don't get me wrong. Pag niyo po kung, kundi kasi ito po, pag sinigaw mo sa iglesia, kasaang church, pag sinabi na, who was blessing, lahat magsisigawan. Sino ang gusto ng pinanggagaling ng Lord? Lahat sisigaw yan. Sino yung gusto pinagpapala? Lahat sisigaw yan. Pero pag sinabi ng leader o pag sinabi ng preacher, sino rito yung gusto i-deal kasalanan? Alam niyo po, tahimik ang iglesia. Tandaan po natin, lahat po tayo nagkamali. At lahat po tayo ay nananalangin. Kaya po, tinawag si Diyos ng Lord, si Ezekiel, kasi po, tulad ni Ezekiel, we are responsible proclaiming God's yung kanyang grace. And we are also responsible to others to encourage them to repent. Lahat tayo makasalanan. Maliwanag po ang sinabi ng Diyos doon sa Romans chapter 3:23. Everyone had sinned and is far away from the God-saving presence. Lahat tayo nagkasala. Sabi na natin tayo, born again na po ako eh. Okay na po ako. No. Kung sinabi mo ikaw walang kasalanan, para mong sinasabi na
na tarang dinadaya mo yung sarili mo. Kasi ikaw at ako, lahat tayo makasalanan. Kahit po tayo Kristiyano, bisa sa ating mga kaisipan, tayo po ay nagkakasala. Amen? Lalo pag nakikita natin ang kapwa mananampalataya, pwede nyo po sabihin hindi, pwede nyo sabihin oo, pero hindi tayo pwede makapagsinungaling sa Lord. Lalo na pag sinabi na, ako, ay prayer ko po, narinig na. Yung prayer ko po, binigay na ng Lord. Yung prayer ko po, binless na kami ni Lord. At the back of our mind, merong inggit. Lord, bakit naman siya? Tama? Diba? Talagang nangyayari yun. So, nagkakasala tayo. So, we are responsible. Dalawa po yung binibigyan din dito sa chapter 33 na to ng Ezekiel na we need to watch and to warn. Binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng task na Lord upang gawin yung mga bagay na ito. Pero bago natin gawin ito, we need to examine ourselves first. Tayo muna mismo. Tanda po natin, we are accountable for our own sin. Tayo po, huwag po tayo magtuturo. Minsan kasi, tingnan po ninyo, doon sa Isaiah chapter 59, verse 1 nito, tanyan po, sabi ron, it is because of our sin that He doesn't hear our prayer. It is our sin that separate us from God when we try to worship Him. Yun ang nagiging dahilan kung bakit bigyan ang Diyos. Lord, bakit naman hindi nyo narinig yung mga panalangin ko? Matagal na po ako nananalangin sa inyo. Kapatid, baka pwede mong balikan? Baka meron kang nagawa na hindi mo pa nadidil sa Lord. Baka meron kang nagawa na hindi mo pa nahihingi ng tawad. Kaya yung panalangin mo ay hindi narinig ng Lord. Totoo po, meron panalangin na dinidinig ka agad. Meron sinasabi, oh no. May sinasabing yes. May sinasabing wait. Baka doon sa no, hindi narinig pa na baka dahil sa kasalanan natin. Baka naman, wait, teka lang, kailangan mo i-deal. Kaya narinig ng Diyos, kaya tinutugon ng Diyos ang panalangin mo, baka okay ka na ka, Lord. Amen. Kasi po, tingnan po natin, doon Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sabi dito, for it is by God's grace that you have been saved. Through faith, it is not a result of your own effort, but God's gift so that no one can boast about it. Hindi po naliligtas yung ating kasalanan, hindi nalilinis yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging mabuti nating tao. Hindi nalilinis yung ating kasalanan sa pamamagitan ng pagpasok sa isang church. Okay po, walang problema sa pagpasok ng church. Problema nga lang po, yung ating nakagisnan, yung tradisyon na nakagisnan natin, pagpasok natin sa simbahan, akala natin, holy na tayo. Na pagpupunta tayo, pag dumaan tayo sa simbahan na yun, holy na tayo. Akala natin na pagtulong natin sa ibang tao, okay na yun, nalilinis na yung kasalanan natin. Hindi po, don't get me wrong. Walang masama po ron. Pero ang problema sa ating isipan, akala natin, yun yung daan, yun yung dahilan upang malinis yung ating kasalanan. Maraming tao ang namamali ngayon. Kaya nga, for it's by grace, dahil lamang sabag ng Panginoon eh. At akala natin, yung pagiging mabuting tao, akala natin yung pagiging matulungin, akala natin lagi tayo nasa loob ng iglesia, akala natin yun ang dahilan. No. In John 46, maliwanag yung sinabi ng Panginoon, I am the only way. Siya lamang, wala ng iba. Hindi pagiging mabuting mo tao, hindi pagiging matulungin mo, hindi pagiging patuloy ka na nagiging magaling sa ibang tao, hindi po yan dahilan. Sabi ng Lord, He is the only way and the only truth. Amen. And the only life, siya lamang, wala ng iba. So kaya nga po, tayo po yung accountable for our own sin. Tayo hindi ang iba. Huwag po tayo magtuturo. Hello, kapatid. Alam ko po, marami tayong mga kapalpakan. Alam ko po na marami po tayong mga ginawang kabutihan, hindi masama. Subalit, before we blame others, don't forget to count our mistake. Hello? Kahit na Kristiyano tayo, nagkakamilit po tayo sa Hebrew, hindi ko lang ma-quote, sabi ron, we are surrounded by a cloud of witnesses. Yung witnesses na sinasabi rito, ito po yung mananampalataya. Tanda po natin. At yung iba pang sinasabi rin, witnesses, yung sa unang witnesses, ito po yung mananampalataya. Ang sumunod po yung hindi mananampalataya. Minsan po, kaya marami tayong mga kamag-anak o ating mga mahal sa buhay na hirap tayong mahikayat kasi po binambato tayo. Kasi nakikita tayo, ito ba yung born again? Ito ba yung Kristiyano? Parang hindi naman Di po ba? Maliwanag na maliwanag po na tayo po ay lumalakad sa liwanag ng Diyos.
So kung lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos, nakikita tayo. So lahat ng ginagawa natin, nakikita rin po ng tao. Kaya ikaw at ako, dapat lumakad tayo ayon sa kabanalan ng Diyos. Huwag po natin maipagkakamali. Okay, nagmamalaki tayo or talagang praise the Lord, hallelujah, I'm born again. Pero po, meron tayong mga bagay na may mga karga pa tayo. Meron pa tayong mga bit-bit na mga bagay na hindi mo alam. Tatlo yung pong mga bagay na minsan hindi mo alam. May mga bagay kang nakikita, pero merong bagay na hindi nakikita ng tao sa iyo. At ikaw lamang at ang Diyos ang nakakalam. Pangalawa, may mga bagay na nakikita ng Diyos at hindi nakikita ng tao at hindi mo nakikita. Pangatlo, may mga bagay na hindi mo nakikita pero nakikita ng tao. May mga bagay sa iyo, sa atin, na yun yung bit-bit natin, yun yung dahilan. Kaya tayo po ay dapat araw-araw, tama po yung sabi na nagpapato sa atin, na dapat araw-araw tayo nanalangin, lumalapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran. Kasi minsan hindi po natin alam, nagkakasala tayo. Kasi lahat po tayo, may mga papaklaso, mga desisyon natin, may mga palpak tayo eh. Meron tayong mga bagay na dinisyonan medyo mali. So that's why, sabi nga ro, blaming others for your bad decisions is immature. Immature po yun. Kaya nga, tigilan po natin yung mga bagay na alam natin na siyang dahilan ng paglalayo natin sa Panginoon. Hello, amen. Pangalawa po, pakaliwanag nito. Una, we are accountable for our sin. Pangalawa, we are accountable to others. Sabi doon sa Ezekiel na to. Sabi ro sa verse, basahin po natin sa verse, simula tayo sa 8. Sabi ro, if I say to the wicked, O wicked one, you shall surely die, and you not speak to warn the wicked to turn from his way, that wicked person shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. So ikaw at ako, may tungkulin. Kasi po, Pastor, medyo yung tiyuhin ko to. Don't cares. Kasi hindi mo pwede sabihin sa harap ng Diyos yun eh. Lord, yung tiyuhin ko, medyo, medyo, baka kagalitan ako. Alam niyo po kapatid, hindi natin pwedeng isagot sa Diyos yan. Pagdating ng panahon, pagtayo natin sa harap ng Panginoon, tatanungin tayo ng Diyos, tandaan po natin, alam ng Diyos yung isipan mo, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo, wala tayong maisip sa Diyos. He is omniscient God. Alam niyang lahat ng ito. Pero ang sabi roon, pagsabihan mo, ikaw at ako, kayo marami sa ating kamag-anak eh. Ito po, kami po ay anim magkakapatid. Yung pangalan wala na, namayapa na. So hindi pa ako bunagin doon. Pangalawa, ako yung pangalawa. So sumunod sa akin, ito na lang po yung matigas. At tawag namin ito bukay kasi bloody buhok. Alam niyo na niya siguro sa salitang Bisaya, pag sinabing bukay, yan parang mais. So sumunod, yung tatlong lalaki, yung isang nasa UAE, nandito na siya. So ngayon, pinandadala ko siya sa kaibigan natin, Pastor, nakikinig na siya. At yung pangalawa, yung sumunod sa bunso, nakasama ko sa mga mission. Alam ko, kilala to ng ating mga kamag-anak, si Ferdinand. Unti-unti na rin po siyang nababago. At yung pinakabunso po namin, andun pa rin siya sa UAE. Part na po siya ng worship team. Tingnan niyo po. Unti, sinasabi ko sa kanila, hindi kayo maliligtas sa mabubuti yung gawa. Bagat ako po yung matayong panganay, pero hindi ako nakatubili. Pagsabihan sila. At yung aking mga hipag, at yung aking mga kaibigan, sabi ko sa nila, tandaan nyo, hindi kayo kaya iligtas ang reliyon nyo. Kundi si Jesus lamang ang magliligtas sa inyo. Siya lamang yung kapatid, ito yung pinakanais ng Diyos sa atin, na maging bold tayo. Huwag nating hayaan na may mangyari sa kanila bago pa natin na malaman na meron pala akong dapat gawin. Ikaw at ako, kapatid. At yung doon sa Lucas na kung alam ko marami ng mga pastor na nangarap patungkol doon sa isang mayaman. Kila Lazaro at sa mayaman. Napakarami na to. Paulit-ulit na lang po sinasabi na paalalahanan natin sila, bigyan natin sila ng warning. Tulad ngayon, meron na namang, anong virus yun? Omicron ba yun? Omicron. Susunod yun, baka Megatron na. Di ba? So hindi mo alam ngayon kung anong darating. So hindi mo alam ang mangyayari bukas. Kausap mo lang siya, ngayon bukas, baka tepok na.
Magugulat ka lang, iiyak-iyak ka. Yung mahal mo sa buhay na matay na, sana sana napagsabihan ko siya. What for? Wala na eh. Tandaan niyo po, pagdating natin sa langit, alam ko kasama tayo papunta pagdating ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, lahat pagbukas ng aklat ng buhay, nandun lahat yung mga gawa mo. So ang tanong rito, may isusulat ba doon sa mga aklat mo na ito si tiyo mo, pamangkin mo, kapatid mo, kaibigan mo, BFF mo, na-sharean mo ba? Sharean mo sila, huwag kang matatakot. Huwag kang mahihiya. Sapagkat ito lamang yung pwede natin ihandog sa Diyos yung mga kaluluwa na naagaw natin doon sa kamay ng kadiliman. Right. Dahil Hallelujah. ikaw ay nashiran din ng mga tao na binigyan ng task ng Lord upang sabihin sa iyo yung kasalanan niya dahilan upang malayo ka sa Panginoon na hindi ka kaya iligtas ng iyong mga gawa. Hello, kapatid. We are accountable to others. Ikaw at ako. So, ngayon pa lamang, alam ko meron ka na pinagpipray. Tingnan niyo po, marami ako mga Kristiyano na nakikilala, maraming Kristiyano na nakita at nakausap na sabi na pinagpipray ko nga eh. Pero yung prayer na yon, kung ikaw pala yung sagot, gawin mo na. Ikaw na yung nandoon eh. Hello? Ikaw na yung nandoon, ikaw na yung pinadala ng Diyos, ikaw na yung sagot sa prayer mo, Lord, I want to pray. Lord, yung aking mga relative, yung aking mga best friend, Lord, sana, Lord, pagdalahan mo, Lord, lingkod, upang sila, Lord, mabati na ng ibanghelyo ng kaligtasan. So, balit ikaw na yung sagot. Hello? Right. Sabi mo sa sarili, Lord, yung sagot. Ikaw yung sagot. Walang ibang sagot, kundi ikaw lang. Merong ipapadala ang Diyos. Pero dito, very specific na sinabi, si Ezekiel yung tinawag. So, diyan sa atin, diyan sa mga mahal mo sa buhay, diyan sa mga BFF mo, ikaw yung Ezekiel na tinawag ng Diyos, ikaw responsable para sa kanila. Walang iba na. Amen. Hallelujah. Hello. Ikaw at ako po, ikaw at ako may task tayong gawin. At sabi doon sa verse 8 to 9, na Ezekiel, sabi po rito sa 9, but if you want the wicked to turn from his way and does not turn from his way, that person shall die in his iniquity, but you will have delivered your soul. We are accountable to God. Sabi ko, Lord, masakit sa dami-dami ng mga minsan. Bakit, Lord, ito pa ang pinabalik mo? Kasi alam niyo po, kapatid, sabi ron, sa mga minsan na rin sa diary, okay, COVID cases, positive, COVID recovered, death. Alam ko, meron ka mga sa buhay na maaaring kakilala na nawala dahil sa COVID. O maaaring dahil sa aksidente or maaaring dahil sa sakit. Ang tanong, nasyaran mo ba? Ginawa mo ba yung pinagagawa sa'yo ng Diyos? Maliwanag dito. Sabi doon, but His blood I will require at your hand. Hello? Alam niyo po dito, napakahirap. Alam niyo po, napakapalad ang Pilipinas eh. Na malaya kang makapunta sa iyong mga kaibigan. Malaya kang makapag-share ng ebanghelyo. Malaya kang makapagsabi ng, kapatid, oh Brad, baka pwedeng mag-pray tayo. Oh Brad, baka pwedeng, alam mo, mabuti ang Panginoon eh, namatay siya para sa atin eh. Pero dito po napakahirap. Kailangan mo humingi ng appointment o pagkatok mo sa pinto, hindi ka basta-basta pagbubuksan, sasabihin pa sa'yo, I don't know you. Papaalisin ka, sasabihin sa'yo, pag hindi ka umalis, if you not leave, I will call the police. Samantala dyan po, andyan na, libre na. Libre na. So, wala na po tayong dapat gawin, kundi ihakbang yung ating mga paa, ibuka yung ating mga labi, at sabihin na mahal ka. Hallelujah. Amen. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang manampalat ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Amen. Napakagaan po. Alam niyo po ba ang Pilipinas pinili ng Diyos? Alam niyo po ba ang Pilipinas na napakabuti sa Diyos? Napakabuti na Diyos sa Pilipinas? Kahit na po ang Pilipinas, sabihin na natin mahirap na bansa, subalit the Philippines is the only Christian nation in Asia. Hallelujah. Ang hirap po, pwede ka pong kasuhan dito. Pag umapa ka sa kanilang
let's say, nandun yung pinto, pag umapa ka lang sa kanilang doorpost, doon sa mismo tapat ng pinto nila, pwede ka kasuhan ng trespassing. Private property na. Pag ayaw nilang marinig yung pinanahayag mo, sasabihin sa'yo na hinaharas mo sila. Kakasuhan ka. Kaya samantalahin natin, ako ginagawa ko na lamang to doon sa mga close sa akin. Lalo na pag dito po, meron kaming ministries, isa po tayo sa mga purihan Panginoon sa mga co-founder, Team Jesus Outreach Ministries, nagbibigay tayo ng mga bread, nagbibigay tayo ng mga canned goods, nagbibigay tayo ng mga shirt kung ano-ano man. So pag naabutan ko yung isa kasi doon sa sasakyan ko, nagdadala ako ng mga goodies. Minsan ang ginagawa, pagdating sa stoplight, meron doon yung mga panhandler, yung sinasabi nilang homeless. So wala akong time kundi, sabi ko, you want some bread? Sabi, okay, yeah. Lagi ko sinasabi, okay, God loves you, Jesus loves you, and He died for you. You need to repent o sa kasalanan mo. So pag doon na siya, naiwan ko na, mag-iisip na siya. So hayaan na lang natin yung Banal Espiritu Santo, kumilos sa kanya. Ang mahalaga, nagawa mo yun mo. Ganun din po sa inyo mga katrabaho. Diba? O yung meron pa nga ano sabi rito, mga tiktokers. Diba? Pero makikita mo Kristyano, may pa-tiktok pa. Pero sabihin mo na, naghaya ka na ba ng salita ng pastor, kapatid? Ano kasi, di ba? Kahit na walang pawis, punasan yun, kanina pawis. Di ba? Kasi nga, totoo naman eh. Bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat lang. Amen. Ito yung task natin eh. Wala nang iba eh. So we are accountable to God. Gusto ng tao lahat, sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Hello? Hindi lang ikaw. O Mari, ikaw ligtas. Paano yung mga mahal mo sa buhay? Paano yung iba? Kaya nagtataka naman ako na bakit, don't get me wrong again, no? Huwag yung, hindi masama to, na gusto natin ng blessing. Go, Lord, ito yung akin, Lord. I want you to bless me, Lord. Lord, gusto kong ganon. Pero sumagi ba sa isip natin, nagsisigaw ba tayo na, Lord, hallelujah, Lord, yung kasalanan ko, Lord, linisin mo, Lord, yung kasalanan, Panginoon, ng aking mga sabuhay, Lord, linisin mo. Kaya ba natin sigaw yan? Di ba hindi? Pag sumigaw sa church, pastor, okay, sino yung gusto ng pagpapala? Yes, tumalon ang gusto ng pagpapala. Lahat ng tatalunan. Di ba? Pero pag sinabi ng pastor, sino rito gusto ng pagpapalo? Teka lang, parang, bakit ba ako papaluin? Kasi may mga bagay ka kasi hindi ginawa eh. Hello? At sabi po doon sa James chapter 1 verse 5, alam ko po na hindi naman lahat ay well-known sa Biblia, hindi naman lahat ay talagang meron parang kakayahan. Pero sabi sa James chapter 1 verse 5, kung kulang kayo sa kalaman, ask wisdom. At siya ay marami nang bibigay sa ating maliwanag. Diba? We need to pray for it and ask God for wisdom. Maring nahiya ka, humingi ka sa Lord. Bibigyan ka niya. And the Holy Spirit is the one who will teach you. And the Holy Spirit, the one who will speak for you. Right. Hello, kapatid. Diba? Eh sabi roon sa, diba, sa chapter 1 verse 8, and you will be my witness. Kayo ang tatawagin ng Lord. Kayo magiging witness ng Lord sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hello, kapatid. Ikaw yung tinatawag ng Diyos. Kayo yung magiging witness, hindi yung ating mga kababayan o yung ating mga kaibigan na nasa kabilang sekta na sila yung witness. Hindi po, tayo yung tinawag ng Diyos kasi the Holy Spirit that we receive, ito yung mag-i-speak para sa iyo. Wala na iba pa. Amen. Hello? Samantalahin po natin, James chapter 1 verse 12. Ang sabi roon, we must be a doer of His word. Hindi pakinig lang. Kung narinig mo yung mensaheng ito, kapatid, kung narinig mo to, gawin mo. Huwag kang mahihiya. Kasi nga, pag sabi rito, sabi doon, di ko makot sa Biblia, kung ako ikakahiya ng aking bayan, ikakahiya ng ang mga tao, ikakahiya ko rin sila pag sa harap ng Ama pagdating ng panahon. Kung ikakahiya mo yung ng Diyos, ikakahiya ka rin sa harap ng Ama pagdating ng paghuhukom. Kaya sabi sa Matthew 25, kung di ako lang kakamali, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Lord, nagpagaling ako. Ano sabi ng Panginoon? Who you? Parang sa ating salita, who you? Hindi kita kilala. Kayo mapaggawa ng masama. Kayo mga
mayayabang, hindi ko kayo kilala, umalis kayo sa harapan. Sa aking harapan, sabi ng Panginoon. Hello, kapatid, ang liwanag ng salita ng Panginoon, pero yung mga tapat, ang sabi ron, di ba, sabi na, oh, halika rito. Good and faithful servant, sabi ito, halika, pasok ka rito. Sama ka sa akin. Hello. Kaya ako po, kapatid, kaya sabi ko, bakit Lord? Lagi kong tinatanong ang Panginoon kasi napakaraming mga magagandang mensahe sa kanyang salita. Maraming klase mga mensahe na talagang magbibigay sa atin ng pag-asa. Pero sabi ko, Lord, bakit binablanko mo ang isip ko? Sabi niya, dapat merong gawin yung aking mga anak. Mag-double time na tayo. Ako natutuwa rito sa ginawa ni ano to ni hindi ko na pwede tawagan ating mento eh. Natutuwa rin ako sa pinsan ko to. Nang ginawa niya to, kita nagsimula sa konti ngayon, dami na. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos na naka-attend dito, inihayag niya nila, ibinalita nila, so dumami ng dumami. So itong mga grupong ito, alam ko dadami kasi hindi sila bingi. Hello? Amen. Sabi mo sa sarili mo, Amen. sige po, Pastor, ipapahayag ko na. Amen. Yun po, tanda po natin, Pastor, may trabaho ko eh. Hebrews chapter 13, verse 5, di ba? Sabi dito, hindi kanya iiwan at pababayaan. Amen. Ano doon sa kanta? Di ba, simula pa sa saling lahi, napakabuti niya. So ngayon po, doon sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 8, maliwanag po yung sinabi ng Panginoon doon. Siguro po, dito tayo magtatabag, meron pa naman siguro akong 30 minutes. Sabi po rito sa Isaiah chapter 6, alam na alam niyo ito yung salita ng Diyos na ito. Marami na pong mga salita ng Diyos na nagpaliwanag dito. Pero ulitin po natin dito. Ang sabi po rito sa verse 1 to 8. Sabi po ron, di ba po ba, nung nilinis ng Diyos, si Isaiah nung time na to, nung tinawag ng Diyos si Isaiah nung time na to, meron po mga cherubim na pumunta sa kanya, kumuha ng baga, nilinis niya ang kanyang mga labi, at pagkatapos doon, sabi doon sa verse 6, then the one of the serpent flowed to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs with the altar, sabi doon. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Tingnan niyo po. Kaya nga, sinabi rito, na nilinis yung labi ni Isaiah, ikaw, nilinis yung labi mo. Bakit? Upang maging daluyan to ng Ebanghelyo, maging daluyan to ng salita. Amen. Amen. Kaya nagugulat ka, di ba? Nawala na yung mga putot kutsinta mo. Di ba yung mga sabi, mga putot kutsinta. Kung ano mga bagay na namamutaw sa labi mo ng mga una pang panahon, nung dati pa, wala na kasi nilinis na ng Diyos yan. Bakit? Gusto ng Diyos na maging daluyan yan ng kanyang salita, na daluyan ng kaligtasan. Ito. Ito sa verse 8, sabi rito, and I heard, sabi ni Isaiah, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Ano sabi ni Isaiah? Then I said, sabi ni Isaiah, here I am, send me. Hallelujah. And now, God is asking us. God is asking you right now. Sabi dito, whom shall I send? Who will go before us? Amen? Sabi mo sa sarili mo, Lord, here, send me. Hello? Kasi ikaw ngayon kinakausap ng Diyos. Itong grupong ito, 50, dapat maging 100, dapat maging 150. Hallelujah. Kayo po kapatid, Yes. simulan ihakbang yung inyong mga paa upang ihayag yung kaligtasan. Kapatid, totoo po na meron na ng Omicron, o Megatron, o Petron, ano man yung darating na yon. Pero tandaan mo, nung dumating yung 2019, 2020, andyan ka pa rin. Bakit? Kasi may plano sa iyo ang Diyos. Lord. Inukuha kasi hindi pa tapos ang Diyos sa iyo kasi meron pa siyang ipinagagawa sa iyo. Hello? Yes. Amen. Lamang ikaw, kapatid. Hallelujah. So ngayon po mga kapatid, ikaw, tinatanong kita ngayon, kung narinig mo yung salita ng Diyos, so ano ngayon? Magbibingihan ka ba? O pwede mo sabihin kay Lord, Lord, here am I. Sabi, send me. Here am I, Lord, send me. Amen. Hello, kapatid.
Kaya po mga kapatid, ito sa oras ito mga kapatid, nais ko po na anyayahan po kayo. Sabi ito sa 1 Peter 3:18, for Christ died for sin once and for all, a good man and on behalf of sinner in order to lead you to God. Kapatid, ikaw at ako, Hallelujah. naligtas ka, ng tulad ni Isaiah, nung niligtas ka ng Diyos, kapatid, meron kang dapat talagang gawin. Meron kang Right. ipapahayag sa iyong mga meron kang ipapahayag sa iyong mga kaibigan, meron kang ipapahayag sapagkat ito lamang ang pwede mong dalhin sa paanan ng Diyos bilang handog. Mga kaluluwa na nandoon sa kadiliman, alisin mo ito, we will snatch them in the hands of the enemy. We will snatch them in eternal punishment. Ikaw at ako, kapatid, merong dapat gawin. Hello? Lord. Kaya po, kung meron man po rito na bago, kung meron man po dito na hindi pa po nakatanggap sa ating Panginoon, kung meron pa po dito na nagsasabi, Lord, ako Lord nagkulang, ako Lord ay makasalanan. Tandaan po natin, lahat tayo nagkasala, Romans 3:23. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo ay napalpak, lahat tayo decision, lahat tayo ay nagkulang higit sa lahat sa Panginoon. Sapagkat alam ko nung una talaga na ikaw lugmok na lugmok sa kasalanan, na ikaw ay lugmok sa problema. Alam ko kapatid na ikaw ay nangako sa Lord. Lord, sana pagaling mo na si ganito. Lord, sana ganito, gano'n. Lord, nangangako po ako na ako Lord ay susunod na sa inyo. Ako Lord ay tatalima na sa inyo. Lord, ako po Lord ay ganito, ganoon. Alam ko nangako kayo sa Diyos. Kapatid, kung narinig mo ako ngayon o kung pwede mo ihayag yung salita ng Diyos sa oras na ito, kapatid, inanyayahan ko po sa kayo sa maikling panalangin na bilang pagsuko, bilang pagkilala na tunay nga tayo ay naging makasalanan sa harap ng Diyos. Nangako tayo ng hindi na nangyari. Tandaan niyo po, sabi sa salita ng Diyos, kung ikay mangangako sa Diyos, pagka isipin mo, sapagkat ang Diyos ay pinanghahawakan niya ang inyong pangako. Kapatid, sa oras ito tayo po muna bilang ating pagkakalmali. Panginoon, sa oras ito, kami po ay naririto sa iyong harapan, 10 Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, 10 Panginoon ang aming mga kapatid narito, Panginoon, sa prayer time family na ito, Panginoon, Lord. Yes, Lord, God. Lord, kami, O Diyos, ay namahako sa inyo. Nagkamali po kami, nakalimutan po namin. Ama, ang aking dalangin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, hipuin, Lord, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Tulungan niyo siya maalala ang mga binitawang nasa kitang pangako na gagawin para sa inyo. Lord, kausapin niyo sila sa oras na kasama. Lord, sa nila ako sa Lord ay Panginoon sa tahimik na lugar. Kausapin niyo, Panginoon, upang Panginoon Lord, Panginoon Lord, na magkaroon, Panginoon Lord, hallelujah, ng eagerness, Panginoon Lord, na muli lakaran, Panginoon, at patuloy ito pa rin, Panginoon, pangako nila sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo, Panginoon, na kung kami man, Panginoon Lord, ay nagkamali, nagkasala, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, sa iyong kabanalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord. Pakilinisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon, na natigis sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na siyang naglinis, Panginoon, Lord, ng kasalanan at sanlibutan, Panginoon, Lord. At tulungan niyo, Panginoon, kami, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy, Ama, na higit sa lahat, Panginoon, Lord, mabigyan kayo ng papuri. At parangal pa. Hallelujah. Kapatid, ko yung Panginoon, panalangin na ina na panalangin mo, kapatid, salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang ay po na ay manalangin. Patuloy po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Alam niyo po, yung panalangin po ng nagkakaisa, you will agree with me in spirit, Panginoon, na ay tunay nga mayroong kapangyarihan. There's let's pray po for us, Panginoon. Panginoon, na pagkakataon na muli, Panginoon Lord, na tumayo at maging standing in the gap, Panginoon, upang ipanalangin, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ang bansa na pinili niyo, Panginoon, the only Christian nation in Asia, ang bansa na naguriang, Panginoon, missionary ending countries, Panginoon. We pray, Lord,
pray for the Philippines, Panginoon Lord. We pray for our leaders, Panginoon, na sa kasalukuyang, Panginoon Lord, na mayroong mga ginagawang hakbang patungkol, Panginoon Lord, hallelujah, sa panibagong virus na ito, Panginoon Lord. Naniniwala po kami, Panginoon Lord, na there's a destiny, Panginoon, para sa aming bansa na ito. Ang bansa na iyong Yes, in the name of Jesus. na kung saan, Panginoon, kayo ang Diyos at ang Panginoon o Diyos. Kayo, Panginoon, at wala na iba, Panginoon, pwedeng kumili sa Yes, bansa. oh God. Hallelujah. Lord, ang aming mga leaders, Panginoon Lord, sa kanyang mga Panginoon, sa kanyang mga cabinet secretary, Panginoon, mga senador, sa mga congressman, mayor, governor, Panginoon, hanggang sa barangay captain, Lord, sa mga barangay Yes, oh God. Hallelujah. ng Panginoon upang mapamahalaan nila, Panginoon Lord, ang mamamayang Pilipino, Panginoon Lord, na naaayon, Panginoon, sa batas, Panginoon Lord. At tunay nga, Panginoon, sila, Panginoon, sa bayan kung saan, Panginoon, nanumpa sila, Lord, na tunay nga, Panginoon, paglilingkuran nila ang bayan, Panginoon, Lord. Kaya salamat po, Panginoon, Lord. And we pray, Panginoon, Lord, sa nalalapit, Panginoon, na election, Panginoon, Lord. Lord, tunay nga na narito na naman po, Panginoon, magkakaroon ng batuhan, Panginoon, ng mga kasamaan. Magbabatuhan na naman, Panginoon, Lord, ang mga bagay na hindi nakadais-nais pakinggan, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, we pray, Lord, for the peaceful, Panginoon, Lord. Maging mapayapa ang election na ito, Panginoon, Lord. Peaceful and honest, sapat, Panginoon, and orderly election, Panginoon. And I pray, Lord, sa aming mga sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon Lord, na pumili ng leader, Panginoon Lord, yung leader na nais nyo, hindi ang leader, Panginoon Lord, na sikat, hindi leader, namin, Panginoon, yung leader na kayo ang magtatalaga, Panginoon Lord. Kami, O Diyos, ay nananalangin. Kami, O Diyos, ay humihingi lamang sa iyo, Panginoon. Subalit, Lord, yung kaloob, Yes. at even, O Lord, in the time, Panginoon Lord, ng mga like people, Panginoon, ng mga Israel, Lord, kahit, Panginoon, Rama hindi, Panginoon, sa pagkatunay nga, Panginoon, gusto niyo turuan, Panginoon, ang bansang iyon, Panginoon, yung minahal, upang patuloy sila lumapit sa iyo. Ang alam namin, Panginoon, at dinudulog sa iyo, leader na nais niyo, Panginoon. Panginoon, hallelujah, Lord. And we pray, Lord, hallelujah. Lord. At na ito, Panginoon, Lord. Hindi, Panginoon, sapat yung aming mga technology. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, walang imposible sa inyo, Panginoon. We pray, Panginoon, Lord Jesus Christ, ng aming mga kapatid, Panginoon, Lord, na tunay nga, Lord, na i-bless niyo sila, Panginoon. Sapagkat naniniwala po kami, if we obey you, Lord, this is the blessing will follow, Panginoon, Lord. Yes. Nasusunod sa iyo, Panginoon. And we pray, Panginoon, for the new laptop, Panginoon. Mga iPhone na high-tech, Panginoon. Pero alam namin, mas high-tech kayo, Panginoon. Dapat kaya ibigay ang lahat ito, Panginoon. Lord, yung masama nga po, Panginoon, nagbibigay. Kayo pa na aming Ama na nasa langit na mabuti na hindi magbigay. Kapag namin, Panginoon, Lord, yung mga teknolohiya na ito, upang patuloy kami, Lord, magkasama-sama pa kami sa virtual na ito, Panginoon, upang maabot pa namin, Panginoon, through technology, Panginoon, yung aming mahal sa buhay, upang mahabahagi na namin sila, Panginoon, ng salita ng kaligtasan, Panginoon, Lord. And I pray, Lord, tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa dito, sa prayer time na ito, Lord, Lord, bigyan sila ng wisdom, bigyan niyo sila ng courage, Panginoon, na ihayag sila ng Ebanghelyo, Panginoon. Gamitin yung kanilang mga labig, Panginoon Lord, upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. And I pray, Lord, for divine help, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon Lord, na tunay nga, Lord, na yung katawan na ito, yung katawan namin, na templo ng isang Espiritu, upang, Lord, na maging malakas, maging matatag, upang pagtungo namin sa aming sa mga task na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, malakas kami, matatag kami, may wisdom kami, Lord, may eagerness kami. Yung Holy Spirit kami, Panginoon Lord, upang sa ganung Panginoon Lord na makapag-share kami, Panginoon Lord, hallelujah, ng goodness of salvation, Panginoon Lord Jesus Christ. Lord, I pray also, Lord, hallelujah, na sa oras na ito, Panginoon Lord, alam namin, Panginoon, sinabi sa 1 Timothy, Panginoon Lord, na lahat ng tao gusto niyo maligtas, Panginoon Lord. We pray, Lord, for transformation over our loved ones, Panginoon. We pray, Panginoon, transformation, Panginoon Lord. Yes, oh God. And I declare, Lord, that there will be a great awakening, Panginoon Lord. Hallelujah. Sabi sa buhay na kung hindi man, Panginoon, nakato ka na patadala niyo sa kanila upang mabahagi na sila, Panginoon Lord, ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. Naniniwala po kami, Panginoon Lord. Walang imposible sa inyo, Panginoon Lord. Lord, mababahagi na sila, maliligtas sila, maniniwala sila na kayo ang Diyos at Panginoon Lord. Hallelujah, ng kanilang buhay.
Wala sila tatanggapin kayo bilang Diyos at direktor ng kanilang buhay, O Diyos. At Yes, hallelujah. lang lahat ng bagay, Hallelujah. Panginoon. Sa pananiniwala po kami, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay ito na matagal namin pinananalangin ko, Lord, ay tunay na mabubuksan, Panginoon, ang kanilang mga Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. buksan, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, sa salita. Lord, hindi kami Amen. sa mayaman na aspekto ni Lazaro, Panginoon, Lord. Kapag naniniwala po kami, Panginoon, Lord, kami narito pa, kami ay buhay. Lord, di pagkakataon pa, Panginoon, upang sila ay maligtas, Panginoon, Lord. Hallelujah, di pagkakataon pa, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay, Panginoon, Lord, hallelujah, sa iyong mga kamay, Panginoon, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord, na kayo ang Diyos, Panginoon, na magbubuo, Panginoon, na kanilang mga spiritual na pananaw, Panginoon. And we pray, Lord, hallelujah, Lord, kung paano niyo, Lord, na pinalaya kami, Panginoon, Lord. Kung paano pinalaya, Diyos, yung iba pang inyong mga anak, Panginoon, Lord, sa mga addiction na ito, Lord, sa mga drugs, alcohol, sa mga alcohol na ito, Panginoon, sa mga addiction, Panginoon, Lord, sa mga cigarettes na ito. So, kung ano man, Panginoon, mga bagay na makasama sa aming katawan, Lord, Lord, nagdideklara po kami, Panginoon, Lord, ng deliverance. Nagdideklara po kami, Lord, kalaya sa kanila, Panginoon. Amen. Nagdideklara kami, Panginoon, Lord, na tunay nga, mula sa oras na ito, Panginoon Lord, na you will send your angels, Panginoon, upang, Panginoon Lord, alisin sa kanilang mga vices na ito, Panginoon, na nagiging dahilan ng pagkasira ng kanilang katawan, dahilan ng pagkakasira, Panginoon, ng pamilya, at ng klaseng addiction na ito, Panginoon, ay amin na pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus, O Lord Jesus Christ. Kasama din po, Panginoon, aming maalalahanin, yung mga anxiety, mga wars na ito, Panginoon Lord. Dinideklara ko, Panginoon, wars na ito, Lord, ay papalitan namin ng worship, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, our turn into in Jesus' name. And yung anxiety na ito, Panginoon, Lord, hallelujah, tinatanggal ko sa lahat ng ito at ang pinapalitan yung anxiety nito, pinapalitan ko, Panginoon, sa pinapalitan. Yes, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Blessing, Panginoon Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Naniniwala po kang Panginoon Lord. Hallelujah. I pray, Lord, hallelujah, that financial blessing, financial breakthrough, Panginoon, sa aming mga Yes, sa mga in the name of Panginoon, Lord. Amen. Favor belong to those who believe in you, Panginoon Lord. And I pray, oh Lord Jesus, sabi sa Deuteronomy, Panginoon Lord, we are the head, Panginoon. We are not the tail, Panginoon Lord. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, lang iba sa amin, Panginoon. Lahat kami, O Lord, nagkaroon, Panginoon, problema, Panginoon Lord, sa mga pagkakautang. Subalit, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, that in the last days, Panginoon Lord, ibubusin yung pagpapala upang yung mga anak na ito, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala. Hindi kami mangungutang, kami na magpapautang sa pagkakaroon namin ay hari na manghari at may-ari na lahat ng mga bagay sa mundo. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. And I pray, malamang, Panginoon, pray, Lord, that spiritual maturity sa bawat isa, Panginoon, Lord. Spiritual Yes, maturity, mangyari sa lahat ng ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami ng panalangin na ito, Lord, na magkaroon ng katugunan, Panginoon, at bukas ang kalawakan, bukas ang kalangitan. Yes, oh God. Lord, sa aming mga sa buhay, Panginoon, Lord, doon sa grupo ito, Panginoon, Lord, that you'll Lord, as shield us, O Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, Lord, at binigyan pala Yes, oh God. kami sa aming kapatid, sa prayer time family ito, Lord, at mangyari ang lahat ito, Panginoon, Lord, nasa Yes, oh God. itong aming panalangin na Amen and amen. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Salamat niya. Mga kapatid, hallelujah. O, nag-ugas kayo Pastor Dan. Pastor Dan. Thank you, Pastor Thank you po. Dan. Thank you po. Pastor Dan. Thank you po. Salamat. Good evening po. God bless po. Ah,